Magbigay lang tayo dito na reaction at opinion dito sa madali ang pagpalit kay Senator Chis Escudero bilang Senate President. Grabe. Bigla-bigla. Biruin mo, ang ganda-ganda na ng ang ganda-ganda na ng tinatahak na ng talagang mahuhuli mo na. Mahuli mo na mga korap. Talagang hinayag na mag-asawang Diskaya kung sino mga korap sa Kongreso. Grabe, ang ganda na. Talagang pumapalakpak na ako kanina sa panonood kay sa Senate hearing. Grabe. Ang galing-galing na sana. Sabi ko, nagsama-sama. Senator Chis, si Senator Marcoleta, at ang iba pa diyang magagaling, maraming magagaling ngayon at talagang inilalabas nila ang mga katotohanan at ang totoong mga korap. Ngayon, anong nangyari? Bakit biglang pinalitan ngayon? Senator Chis, ganun-ganun na lang? Grabe. Paano na ngayon ang ating mga naumpisahan sa mga corruption na yan? Paano yung naumpisa na binilgar na Diskaya? May patutunguhan pa kaya yan? Grabe talagang nakakapanlambot at nakakapanghinayang. Etong bigla ang pagpalit, biruin mo. Ito flood control to Ito yung issue. Ang issue dito sa Kongreso kasi nandun ang mga corruption. Bakit nangyari? At ang pinalitan, bigla-bigla, ay ang Senate President. At ngayon nga, pati daw si Senator Marcoleta ay papalitan. May pag-aasa pa kaya tayo? Pinalitan na nga. May pag-aasa pa kaya tayo? May pag-aasa pa kaya ang Pilipinas sa mga ibinulgar na ito ng mag-asawang Diskaya? Grabe, talagang nakakapanlumo. Andun na tayo Talagang pinuro na napuro na sana Kaso, ngayon sa pagpalit uli nitong Senate President at Blue Ribbon, paano na to? Naku po. Ay, nako, nakakapanlambot at nakakapanghinayang. Grabe. Hindi ko sukat pakalain na itong pinaghirapan to ni Senator Marcoleta. Maraming nagsama-sama dito na magagaling na ibinulgar ang mga corruption. Napakarami nila magkakasama. At maraming lumalabas ngayon talaga na totoo. Pero sa pagpalit na ito, ano ang intensyon? Bakit ganon? Bakit pinalitan? Nakakapagtapalam, bigla-bigla. Ay, nako, eto na nga yung sinasabi ni BP. God save the Philippines. At ito, pakinggan natin itong pahayag ni Senator Chis Escudero. Eto. Ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric,
but a duty that we must uphold. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihing hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations.